lagi po siya nagbi-bleed. Nagsusuka ng dugo, yung ilong niya, tulo ng dugo. Bumaba po lagi yung platelet niya, sumasabay sa hemoglobin niya. Mula June, July hanggang September. One time po, nagkasakit siya ng pulmonya. Sinugod po siya sa hospital. Then, na blood test po siya, na-detect na po siya na naiyak po ako kasi po ginawa ko naman po lahat, sinunod ko naman po lahat. Pero sabi ko po sa kanya, lumaban pa. Sabi po niya, lalaban po siya. Hindi po daw siya susuko. Ako po si Annalyn Mendiola, taga Mawake Resettlement. Ito po yung anak ko, 7 years old. One time po, 8 months siya, nagkasakit siya ng pulmonya. Sinugod po siya sa hospital, na blood test po siya, na-detect na po siya na anemic. Ngayon po, nasalina na po siya ng dugo. Halos kada admit po namin na nagkakasakit siya, nagkakaubo, yun po yung diagnose sa kanya. Unti-unti po, lumalaki yung tiyan niya. Ang explain po ng mga doktor sa akin, side effect po ng pagsasalin. Tumataas yung iron po nila sa katawan. Sabi po, kung gusto po namin bumit yung tiyan niya, ipa-opera po namin siya. Yung spleen po niya itatanggalin. Sa kahirapan po ng buhay, hindi po namin napagawa. Saka natatakot po kami na hindi ko pa po talaga alam kung ano talaga yung sakit niya. Yung pong doktor po niya ngayon sa JBL Hospital, pinatest po niya sa amin yung electrophoresis. Kanya lang po, sabi po niya sa amin, sa Manila lang po nagagawa, wala po dito sa Pampanga. Nag-pandemic, 2 years pa po bago namin napagawa. Lagi po siya nagbi-bleed, nagsusuka ng dugo, yung ilong niya, tulo ng dugo. Bumaba po lagi yung platelet niya, sumasabay sa hemoglobin niya. Halos buwan-buwan po kami nasa hospital. Hindi mo po alam kung kailan ka susugod ng hospital, magkano yung babayaran mo. Hanggat hindi po kami nakaraos sa pagsasaling ng dugo, hindi po ako nakakarampante. Habang nakasalang po yung dugo niya, may times mo na nagsisil siya, nilalagnat, putlang-putla na siya, wala na siyang gana, hindi na siya kumakain. Nag-worry na po ako kung ano gagawin ko kasi po nakikita mo yung nararamdaman niya. Ang hirap. Pag nakikita po niya akong umiyak, naiiyak din po siya. Kaya ayaw ko pong pinapakita na nangihi na ako. Kasi po, sa akin po siya umukuha ng yung lakas na loob. Lalo na po, nag-iisa lang po siya. Kaya, kahit ano po yung kaya ko, binibigay ko po sa kanya para po hindi niya maramdaman na may sakit siya. Ayoko po magsisibandang uli na hindi niya po naramdaman na hindi namin binigay yung best namin para sa kanya. Sabi po niya, lalaban po siya. No, hindi po daw siya susuko. Hanggang October yun, sugod na naman sa hospital kasi bumababa po yung platelet niya. Doon na po na-diagnose na beta thalassemia po. Yun po yung ng doktor sa amin na kailangan for every 2 weeks nagpapa-CBC siya para malaman namin kung bumababa yung dugo niya. Pag mababa po yung hemoglobin, matik po salin. Nag-research po ako kung ano dapat inumin niya, kung ano dapat i-take niya para tumataas yung dugo niya. Sa Facebook po, sa kaka-stroll ko, may napanood po akong isang bata. Aplastic anemia po yung case niya. Nakakaiyak po kasi yung niyang kwento din ng bata, yung nanay. Sabi ko sa sarili ko, subukan ko nga ito. Nag-order po ako. Natsyempohan ko po noong December 12, yung sale po niya, Salveo Barley Grass. In-order ko po noong trial pack, yung buy one take one po. Bumili po ako. Pagka-bili po namin, pagka-uwi, tinake po na niya. Yung pag-inom po niya ng Salveo, pagkagising po niya ng umaga, yung wala pa po siyang kinain, isa-isang baso po, 2 scoop po yung nilalagay ko. Kadating niyang galing school, bago siya mag-lunch, umiinom pa po siya, tapos paggabi po, 4 times a day po yung pag-inom niya ng Salveo. Mula po December 12 hanggang January, napansin ko po yung tiyan ng anak ko lumiit. Dati po yung size niya 31. Ngayon po 24 na lang po. Ang laki pong bilagro. Buhat po nang nagsalbeyo siya hanggang ngayon. Kahit mababa na po yung hemoglobin niya, ang lakas-lakas pa po niya. Naging normal na po yung platelet niya. Although yung pong hemoglobin niya, may explain naman po ng mga doktor, talaga pong bababa. Pero pag nagsalin sila, tataas magiging normal. Mula nung
December, hindi na talaga bumaba yung ano. Dati po yung platelet niya, 50 plus lang. Mula January hanggang ngayon, yung platelet niya, nasa 100 plus na. Minsan, 200 plus pa. Naging normal na po talaga. Kaya, ang laking pasalamat po din po sa Salveo kasi po, malaking binigay na improvement po sa anak ko. Kahit mababa na yung hemoglobin niya, nakikipaglaro pa rin siya. Hindi siya matamlay. Buot nang nag-Salveo siya. Gustong gusto niya po, kahit wala sa oras na pag-inom niya, siya na po humihingi. Talagang ginagawa niya tubig na niya. Kaya po, kahit ano pong mangyari, ayoko po mag-stop siya uminom ng Salveo. Ako po si Annalyn Mendiola at ito ang aking anak na si Adriana Serrano. Ito po ang aking kwentong Salveo.